tinitignan mo ngayon ay ang pinakamalaking underground flood diversion facility sa buong mundo. Isang dambuhalang tunnel kung saan babagsak ang tubig baha. Tara, pag-usapan natin kung paano ginawa ang engineering masterpiece ng Japan na pangontra sa number one weakness nila, which is ang pagbaha sa Tokyo. Geographically speaking, delikado talaga ang pwesto ng Tokyo. Nakatayo ito sa floodplain at karamihan sa mga eastern districts nito ay nasa ilalim ng sea level. Gaya dito sa Pilipinas, matagal ng problema ng Tokyo ang pagbaha. Pero ang kaibahan nila sa atin, yung solusyon na ginawa nila, groundbreaking. Ito ang Tokyo Flood Tunnels Project, aka GCANS. Hindi ito simpleng desisyon dahil ito ay engineering nightmare at napakamahal na proyekto nito. Pero ang potential benefits nito, sobrang sulit. Ang goal kasi ng Tokyo, gumawa ng system na kayang saluhin at idaan ang sobrang tubig galing sa malalakas na bagyo para hindi mapinsala ang buong syudad. Parang giant underground water slide. Pero imbis na saya, sako na ang binubuhos palabas. Pero teka muna, paano nga ba ito gumagana? At sapat ba ang isang tunnel para sa ganitong kalaking problema? Ang sagot, hindi lang ito isang tunnel. Ang tawag dito ay Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel. Isang network ng tunnels na literal na napakalawak. Ang main reservoir sa ilalim ng lupa ay kasing laki ng 2 football field. Kayang maglaman ng 670,000 cubic meters na tubig. Wait. Baka hindi mo maintindihan kung gaano karami yan. Para ma-imagine mo, katumbas na yan ng 268 na Olympic-sized swimming pools. Sinimulan itong i-construct noong 1992 at matapos ang 14 years, binuksan ito noong 2006. Okay, gets. Sobrang lawak ng ginawa nilang flood control system. Pero paano nga ba ito gumagana? Una, kapag bumubuhos ang malakas na ulan sa Tokyo at umaapaw ang mga ilog, ang tubig ay dinadala ng mga silos pababa sa mga tunnel. 5 higanting silos yun na nakakabit sa tunnel na kasing haba ng 1/3 ng EDSA. After nun, mapupunta ang tubig sa tinatawag na underground temple. Isang napakalaking pressure adjusting water tank. Kapag huminto na ang ulan, saka mag-ooperate ang mga turbines para unti-unting itulak palabas ang tubig papuntang ilog, which is the Edogawa River. May 4 na industrial grade turbines na kayang magbomba ng 200 toneladang tubig kada segundo. Ibig sabihin, kaya nitong i-empty ang isang Olympic swimming pool sa loob lamang ng 3 seconds. Wow. Ang resulta, ayon sa mga report, nabawasan ng flood damage sa Tokyo ng hanggang 90% mula noong naging operational ang system. Kaya naman pagdating sa pera, trilyon-trilyong yen ang kanilang natipid. Pero ang pinakamahalaga, peace of mind. Yung makakatulog ka kahit may bagyo. Kasi alam mong may underground guardian angel na pinoprotektahan ang lungsod mo. Ang tanong, magkano ang nagastos ng Japan dito? Ang initial construction cost, 230 billion yen or roughly $2 billion or 116 billion pesos. Hindi pa kasama dito ang maintenance at energy cost. Ang isa pang tanong, dito kaya sa Pilipinas, kailan kaya tayo magkakaroon ng ganito? Fun fact, alam mo bang meron na rin tayong parang ganitong flood control system? Alam mo ba na habang ang buong Metro Manila ay lubog sa baha, tuwing may bagyo, may isang lugar na flood proof? Yes, we're talking about Bonifacio Global City sa Taguig. Pansin mo ba? Kahit na anong bagyo ang dumating, hindi binabaha ang BGC. Well, thanks to underground tank sa ilalim ng Burgos Circle na nag-i-impound ng flood water. Wow. Sa last video natin, pinag-usapan natin ang dambuhalang tunnel ng Tokyo, Japan, kung saan napupunta ang tubig baha nila. Dito sa Pinas, meron din tayo nito. Sa ilalim ng Burgos Circle, which is part ng Forbes Town Center, ay isang 5-story deep detention tank. 12 meters deep ito. At kaya niyang mag-imbak ng 22,000 cubic meters na tubig, which is, para ma-imagine mo, katumbas na yan ng 8 Olympic-sized swimming pools. Kaya kapag bagyo at tumataas ng tubig sa kalsada, dinadala ito sa tinatawag na cistern o dambuhalang tangke na nag-iimbak ng tubig. After nun, inilalabas ang tubig baha via drainage papuntang Balisampan Creek at pati na rin sa Pasig River. And then after nyan, didiretso ang tubig baha papuntang Manila Bay. Ang tanong, effective ba? Well, obvious naman, di ba? Ang flood control system na ito ay sinolusyonan ang major problem ng pagbaha sa parteng yon ng Metro Manila. Maliban dyan, praktikal ang volume ng system, which is 22,000 cubic tank. Kaya drastic na bawas sa flood. Tapos okay na okay din ang strategy nila. Detain water temporarily, then
controlled ang release, hindi biglaan. Okay. Given na sobrang efficient nito. Pero ang tanong, sino nga lang ba ang nagbe-benefit? Hindi ba sobrang ironic? Plano ng Department of Public Works and Highways na gayahin ng underground water impounding structure ng Bonifacio Global City o BGC bilang isa sa mga solusyon sa pagbaha sa Metro Manila. Ang panangga sa baha nasa ilalim ng Burgos Circle. Pero ang nakakagamit nito, sino? Mga nakakondo sa BGC, yung mga naka-office doon, at yung mga nakatira sa mga mansyon sa exclusive subdivision. Meanwhile, ang mga normal na madlang people sa kamay nilaan, sasabihan ng gobyerno na dapat nang ituring daw na new normal na bahain sila tuwing may bagyo. Nako po, hirap naman sigurong tanggaping new normal yun, no? At ang isa pang real talk, ang monthly rent sa BGC, 1-bedroom units, 35,000 hanggang 60,000 pesos kada buwan. Maliban sa magarang tirahan, protektado din sila sa pagbaha, which is ang isa pang pribilehiyong wala ang minimum wage earner na kailangan suungin ang baha sa syudad, makapasok lang sa trabaho. So just imagine, pag naglakaran na tuwing baha, tayo no choice. Habang ang mga may kaya, underneath BGC, may halos 22,000 cubic meter flood tank na naghihintay para sa kanila. Pinoprotektahan nito ang business district. Pero sino ang pinaka nababaha? Lagi ang mahihirap. Halos walang proteksyon. Kung ang tunnel system can save Tokyo at ang underground cistern can save BGC, the rest of us, kailan kaya?